Isang magandang hapon po sa lahat, mga minamahal ko sa Numereño. Ito po yung lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kwentuhan tuwing Lunes dito po sa ating Facebook Live. At pasensya na po at medyo nag-iba tayo ng oras ngayong araw sapagkat napakarami po nating naging activities kanina umaga kung kaya't kinailangan po natin mag-shift ng ating oras para sa ating Facebook Live ngayong Lunes. So, una sa lahat, ako'y umaasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko po, maulan ho ngayon at tayo nga po ay nagsuspend na ng klase effective 12 noon kaninang tanghali in all levels, both public and private schools in the city of San Juan. At ito po ay dahil sa malakas na ulan na ating nararanasan. No? Alam niyo, kagabi at kanina umaga ay hindi naman po umuulan masyado, konting ambon lang. Ngunit nung bandang mga 10 o'clock na po ay biglang lumakas po ang ulan kung kaya't nag-decision po tayo na mag-cancel na po ng klase effective 12 noon. At ito po ay para po sa kaligtasan ng bawat isa. At ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nag-cancel na rin po ng pasok sa ating government offices effective 1 p.m. ngayong hapon. At ito naman po ay para po sa Metro Manila at ibang mga lalawigan na malapit po dito sa National Capital Region. So please check the announcement of President Marcos kung ang area po ninyo ay nasasakupan itong kanyang pagsuspend ng klase at ganoon din po ang kanyang pagsuspend po ng trabaho sa government offices. At muli ako'y umaasa na ang lahat po ay nasa maayos sa kalagayan sa gitna po ng mga pag-ulan na ating nararanasan ngayon. So ito po ay epekto ng habagat, wala naman pong bagyo. In fact, ang Super Typhoon Krising po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit malakas pa rin po ang pag-uulan nating nararanasan dahil po sa epekto ng habagat. So muli, sa bawat isa, mag-ingat po tayo, manatili na mapagmasid sa ating kapaligiran at siguraduhin natin po na walang mangyaring masama po sa atin. So please stay safe and dry. At yun nga ho, uwi na po tayo. Since nag-suspend na po, huwag na ho tayong pumunta kung saan-saan pa. Dahil kaya nga ho tayo nag-suspend ng klase at ng trabaho ay para po kayo'y makauwi na ho sa inyong mga tahanan. At huwag na ho kayong kung saan-saan pa pumunta. Baka may mangyari pa po sa inyo. Okay, so next po, no? We are closely monitoring the weather situation in our city. Abangan lang natin yung mga rainfall warnings po na inilalabas ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office. Sundan niyo po ang kanilang Facebook page upang makita kung ano ba ang kasalukuyang rainfall warning. No? In fact, last week na tayo nagkaroon ng isang pagpupulong bilang paghanda para po sa Super Typhoon Krising. At ito naman po, ngayon ay hindi po ito bagyo, no? Ang ating nararanasan. Ito po ay epekto ng habagat. So muli, kung meron kayong anumang pangangailangan, makipag-ugnayan po sa ating city government, of course. Meron tayong hotline, 137-135. Tawag lang po kayo. O di kaya punta sa inyong mga barangay hall para po sa anumang pangangailangan. Or please, punta po kayo dito sa City Hall. Bagamat wala na hong pasok ang ating government offices, nananatiling nandito po ang ating essential frontline services. At of course, kasama po dyan ang ating City Disaster Risk Reduction Management Office, ang ating City Health Office, kasama po dyan, and all other essential departments na bagamat suspended na po ang trabaho sa gobyerno, ay nandito pa rin po nagtatrabaho. Ang inyong lingkod po, nandito pa rin po ako sa Mayor's Office ngayon, bagamat 1:47 p.m. na po. I'm still here po, monitoring the situation. So, next. Ang DOST po, no? Ang Department of Science and Technology ay naghandog po kanina sa atin during our flag raising ceremony ng isang water catchment system. So ito po ay turn over kaninang flag raising ceremony natin. Nandito po ang Regional Director ng DOST NCR at ng kanilang mga officials. So yan po, no, that is a water catchment system. So parang rain harvesting system, no? Kung saan ito po ay pwede nating install sa isa sa ating mga facilities. Yung tuktok po ng gamit na yan, no, ay magkakaroon ho ng linya patungo sa
ating mga alulod, no, kung ano man ang building na mapipili po natin. So, yan po ang papag-imbakan ng tubig ulan na ating makukuha mula po sa pasilidad kung saan ito ikakabit. So, anong layunin yan? Imbis po na yung tubig, no, ay basta dumaloy lang sa mga drainage natin, ito po ay masasalo ng water catchment system natin at maaari natin gamitin agad-agad, halimbawa para sa pagdidilig ng mga halaman, sa paglinis ng ating mga banyo, no, at iba't ibang mga secondary purposes. No. So, yan po ay bahagi ng ating efforts to make San Juan a sustainable city to live in. At maraming salamat po sa DOST sa handog din niyo para sa lungsod ng San Juan. Okay? Events recap po, of course, nung Friday po, no, na talagang napaka-makasaysayang araw para sa lungsod ng San Juan sapagkat ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inauguration at official launch po ng ating makabagong San Juan National Government Center. At dito ho nga matatagpuan ang Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub. At yan po ay isang one-stop shop ng government services. In fact, yung buong second floor po ng ating makabagong San Juan National Government Center ay dedicated po para sa one-stop shop na ito. At yan po, no? Ayan, nakikita natin si Pangulong Bongbong Marcos nag-inspect po sa satellite office ng PCSO dyan po sa ating makabagong San Juan National Government Center. So yan, yung buong second floor po ay punong-puno ng iba't ibang mga tanggapan ng pamahalang nasyonal. Kung kaya't hindi nyo na ho kailangan pumunta pa sa hiwa-hiwalay ng mga opisina ng national government sapagkat meron na tayong sarili nating Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub, the first in the Philippines. No? So talagang unang-una po tayo sa buong Pilipinas na merong ganitong klaseng pasilidad at kinakailangan nyo pong i-download ang eGovPH Super App. So please download it. So pagkatapos po nito ay ako po ay mag-upload ng mga videos kung paano nyo i-download ang eGovPH Super App. Napakaraming mga services po ng national government ang pwedeng i-avail through this app at pwede rin po kayo mag-schedule ng pagdalaw dito po sa ating Bagong Pilipinas eGovPH Serbisyo Hub na matatagpuan sa second floor ng ating makabagong San Juan National Government Center dito mismo sa ating government complex. So dito lang ho yan along City Hall, along Pinaglabanan Road. Makikita nyo ho yan yung ating bagong napakalaki, napakaganda at napakamodernong pasilidad na ating naitayo sa tulong po ni na Congressman Ronnie Zamora at Congresswoman Bel Zamora. So talagang napakagandang gusali po niyan. At ang lahat po na nakapasok dyan ay talagang nag-aagandahan. No? Sobrang ganda po talaga. So yan, SSS, yan po yung team nila. Nag-ikot din po tayo, no, sa iba't ibang mga tanggapan nila. So alam ko po, nakita niyo yung mga pinost ko mula kahapon sa aking Facebook. Sunod-sunod na post po yan about our launch of the Serbisyo Hub at ganoon din yung iba't ibang mga government offices ang nandito. National government offices po na dati talagang kailangan pa natin pumunta sa iba't ibang lugar. Na dati kailangan pa natin pumunta sa iba't ibang lugar. So ulitin ko po, no? Napakaraming national government offices po ang ating makikita dito. Ito po yung mga national government agencies, mga departments na dati kinakailangan pa natin pumunta sa iba't ibang lugar para lamang makausap sila o kung di kaya kung meron tayong mga pangangailangan sa kanila. Ngayon po, matatagpuan po yan sa isang lugar at yan po ay dito sa ating one-stop shop ng National Government Services dito po sa ating makabagong San Juan National Government Center. So, yan po ang kahalagahan talaga na meron tayong team na nagtutulungan sapagkat sa tulong po ni na Congressman Ronnie Zamora at Congresswoman Bel Zamora ay ating pong naitayo ang pasilidad na ito. So muli, nagpapasalamat po tayo sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa suportang binibigyan niyo po sa lungsod ng San Juan, ang lungsod kung saan po lumaki si Pangulong Marcos. And of course, nagpapasalamat po tayo kay First Lady Lisa Araneta Marcos sapagkat talagang nakatutok po siya dito at tinutulungan po tayo sa ating mga pangangailangan in relation to the setting up of this Serbisyo Hub here
in the city of San Juan. So maraming salamat po sa inyo, sa ating bagong Pilipinas administration, and we are so happy that we finally have this one-stop shop of national government services here in the city of San Juan. So yan, panoorin po natin ang naging programa nung araw na yun. Yun po'y nangyari po ng Biyernes, so panoorin po natin. Mayor Francis, Kong Bel, and I'm pagdating ko rito kanina sa pagbaba ko sa kotse ko, sinalubong kaagad ako ni Mayor at saka ni Congresswoman. Sabi niya, welcome home. Ang katotohanan talaga naman, tiga San Juan naman talaga kami. So it's very nice for me to be able to open the one-stop shop here in San Juan. Because it is not only, hindi lang naman sa Maynila ito, hindi lamang sa San Juan, kung hindi sa buong Pilipinas. Okay. So yan po, no? Makikita ninyo, ito po ang ating makabagong San Juan Theater. So yan, no? Nakita po ni Pangulong Marcos ang ating makabagong San Juan Theater kung saan po ginanap ang programa. So pagpasok po ni Pangulong Marcos, of course, sinalubong po siya ni Rocco, ng aking anak, ni Vice Mayor Angelo Kawili, ng ating mga konsihal, at yan po, no? Binati po ni Pangulong Marcos yung mga cabinet secretaries na dumalo. Napakarami po nila sa araw na yon. At ito po ang ating naging welcome remarks, no? Ang ating pagbati po sa ating mga national government officials. Of course, yan. Kinamayan ko po si Pangulong Marcos pagkatapos po ng ating talumpati. So, muli, yan, pinakilala ko si Rocco kay Pangulong Marcos at hinandukan din po natin siya ng, of course, ang ating Francis Zamora Makabagong San Juan World Balance Customized Rubber Shoes. Ayan, tuwan-tuwa po si Presidente kasi ngayon lang siya nakakita ng ganyang klaseng sapatos. Ang sabi pa niya, wow, pulang-pula. So, Pangulong BBM, umasa po ako na inyong magamit ang sapatos na yan. No? Talagang, yan po munting paraan namin na magpasalamat po sa inyo. At yan, kasama natin yung mga barangay captains po natin, at si Kong Bel, mga cabinet secretaries, at si Vinnie Marcos, ang anak po ni Pangulong BBM ay kasama rin po natin. At syempre, ang anak ko na si Rocco ay kasama din po natin. So, welcome home to San Juan, PBBM. So, ako, maraming salamat muli, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kanina umaga po, ako ay nanggaling naman sa Pinaglabanan Elementary School para po sa paglulunsad ng Eskwela Kalusugan. Ito po ay isang joint program po ng Department of Education at ng Department of Health kung saan tayo po ay magsasagawa ng mga health and nutrition programs para sa ating mga kabataan para siguraduhin na sila po ay nakakapasok sa kanilang mga paaralan na malakas ang pangangatawan, malusog, mayroong sapat na nutrisyon. So iba't ibang mga programa po ang siniganawa kanina at yan nga po, dyan ho tayo nanggaling kanina ho, bago tayo tumungo dito sa San Juan City Hall for our executive legislative breakfast meeting na naging lunch meeting ng actually because nagkaroon nga ho tayo ng activity kanina with the DOH and DepEd. So yan, iba't ibang mga health services po ang ating sinagawa. Meron pong pagbabakuna, meron pong pag-check ng kalusugan ng ating mga kabataan, meron pong pagkain din na ibinahagi na iba-ibang health services po na available. At yan, namahagi din po tayo ng mga bags na merong mga pagkain at kagamitan po para sa ating public school students mula po sa Pinaglabanan Elementary School. So, meron pong certain age range na ang pinili ng DepEd at DOH. So, sila po yung mga naging bahagi po ng programang ito. So, again, thank you very much to DepEd. Thank you very much to DOH, to Secretary Sani Angara, Secretary Ted Herbosa, sa ating mga regional directors. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagsuporta sa lungsod ng San Juan. And speaking of education, kanina pong flag raising ceremony natin
ay sa tulong po ng Caring Kerry Foundation, kung saan ang aking asawa na si Kerry Zamora ang presidente, ay naghandog po ang foundation ng 10,000 pesos each sa ating 12 top graduating students. No? So sila po yung mga top sa kanilang mga graduating class mula po sa siyam na public elementary schools, no? Yung ating mga grade 6 graduates from last school year. At ganoon din po yung tatlo naman from our senior high school. So sila po ay mga number 1 sa kanilang graduating class. At bawat isa po sa kanila ay nakatanggap ng medal, nakatanggap ng certificate, at nakatanggap po ng 10,000 pesos mula po sa Caring Kerry Foundation. So sinamahan po ako ng aking anak na si Rocco, representing his mom, ang aking may bahay na si Kerry Zamora, sapagkat tuwing Lunes po, si Kerry po kasi naglilingkod po sa simbahan dito po sa aming parokya sa Santuario de San Jose. No? Ang Santuario de San Jose po, sako po nito ang Barangay Green Hills at Barangay West Crame. So tuwing Lunes po kasi siya ay naglilingkod dito sa simbahan, kung kaya di ho siya nakasama sa ating flag raising ceremony. So kami na po ni Rocco ang nag-turnover ng gantimpalang ito para po sa ating mga top graduating students. No? So congratulations po sa inyo at naway patuloy ninyong pagbutihin ang inyong pag-aaral. Tandaan po ninyo ang magandang edukasyon ang magbibigay daan upang kayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. So congratulations and keep up the good work. Okay? So yan, meron tayong VTR. I'm Alea Picabiten, a former student from San Juan City Integrated School. And nag-aaral po ako na mabuti because I believe that education is the key to success. San Juan City has helped me through my studies because they provided materials for studying, and they also provided us internet connections, uniforms, shoes, basically almost everything we needed. They also provided us go bags which could help for emergencies, and also they basically really helped us provide more materials so that our families would not need to bother about buying more materials. And I am very thankful for San Juan for their hardworking, and it is a place that feels like home. Through my 12 years here in San Juan, I think that San Juan is the perfect place for education. Ayan. So, ang galing ng batang San Juanenyo. So, isa po siya sa ating mga nahandugan po ng gantimpala kanina ng Caring Kerry Foundation. So, congratulations sa inyo. And again, keep up the good work. At asahan niyo naman na hiwalay pa sa suporta ng Caring Kerry Foundation sa inyo, ay nandito po ang inyong pamalang lungsod ng San Juan na parating sa suporta at gagabay at aalalay sa bawat pamilyang San Juanenyo. So congratulations once again. Okay? And nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga payouts nitong nakaraang linggo. Kasama ko po si Rocco at ganoon din po si Congresswoman Bel Zamora, si Vice Mayor Angelo Kawili, pati po ang ating mga konsehal. Una na po dyan ay ang ating Expanded Centenarian Act, which grants 10,000 peso cash gift to qualified octogenarians and nonagenarians. No? So yung mga senior citizens natin na 80, 85, 90 at 95 years old, sila po ay tumanggap ng 10,000 pesos. Ito po ay mula po sa national government. Baka ho iba nagtatanong tungkol sa programang ito. Ito po ay programa ng national government na dinala po dito sa lungsod ng San Juan. So muli, maraming salamat po sa ating pamalang nasyonal sa programang ito. At sinabayan na rin ho natin yan ng ating usual financial, medical, hospital, and burial assistance. At ganoon din po ng ating payout po para sa 5 San Juanenyo couples na 50 years na pong kasal. So, bagay po ito ng ating programa upang palakasin ang pamilyang San Juanenyo. At kung kayo po ay 50 years ng kasal, ay kayo po itatanggap ng 50,000 pesos. Pero merong mga guidelines po yan. No? So, please visit our Office of the Senior Citizens Affairs para sa guidelines nito, no,
but you have to be San Juaneños who have been married in the last 50 years. No? So please coordinate with our OSCA for this. Ayan po, no? Nag-ikot po kami ni Rocco sa ating payout. Ayan, si Vice Mayor Angelo Kawili, kasama po natin. So, muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Nagkaroon din po tayo ng very successful mega job fair kung saan more than 70 San Juaneños ang hired on the spot. So, I will make an announcement as to how many were given jobs, how many ang konti na lang pong mga requirements na sasubmit ay magkakatrabaho na po. No? So yan, napakarami yung pumunta, maraming nakilahok, both sa employer side at sa mga applicants, napakarami po. No? Medyo tanghali na nga po ako nakatating dyan, pero 8 a.m. po yan nagsimula. No? Talagang punong-puno po yung atrium nung araw na yun. Kaya sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga hired na spot, congratulations po sa inyo. At sa mga nag-apply po, tsaga-tsaga lang po talaga, no? Hindi naman po all the time pag-apply natin ay meron tang kukuha sa atin. Mahalaga po, masigasig tayo at matyaga sa paghahanap ng trabaho. Ngunit sa araw na yun, no, more than 70 plus San Juaneños were hired on the spot at marami pa hong ongoing applications, mga pending applications na lang sapagkat kinakailangan nila na mag-submit ng certain requirements. No? So, congratulations sa inyo at sa mga employers po na nakalihok. Maraming salamat sa inyo at see you all in our next mega job fair. Okay? Next, nagkaroon po tayo ng isang pagpupulong kay LRA Administrator Gerardo Sirius. Ang LRA po ang Land Registration Authority at ito po ay in connection with ating 4PH program, ang ating pambansang babae para sa Pilipino program, kung saan inaayos po natin yung mga lupa kung saan po itatayo ang ating mga pabahay. So, a lot of this will really need proper documentation and titling ng mga properties po ng lungsod ng San Juan sapagkat dito nga po itinatayo ang ating pambansang pabahay. So muli, maraming salamat po sa LRA, ang Land Registration Authority, and personal po akong pumunta sa kanilang tanggapan sa Quezon City kasama ng ating mga department heads at ni City Administrator Attorney Dennis Pamintuan. And of course, hinandugan din natin siya ng kanyang sapatos. No? So, yan po, no? Yan po ang ginagawa kong regalo sa mga halagang tao na tumutulong sa atin, gaya ng ating mahal na Pulong Ferdinand R. Marcos Jr., gaya po ni LRA Administrator Gerardo Sirius, at ganoon din po sa mga cabinet secretaries natin na ating nilalapitan, mga regional directors. No? So thank you so much for all your help. Also, nagsagawa po tayo ng isang turnover ng COA report kung saan tayo nga po ay merong unmodified opinion. So, ang ibig sabihin yan, base sa COA o Commission on Audit ay maayos po ang pananalapi ng lungsod ng San Juan. So, congratulations once again to each and every San Juaneño involved in the preparation of our reports which we submit to COA, and more importantly to everyone who takes care of our funds. No? Talagang kinakailangan po magamit natin ating pananalapi ng maayos at base nga po sa unmodified opinion na ito ng COA o ng Commission on Audit ay indeed maayos po ang pag-manage natin ng ating pondo ng pamahalang lungsod ng San Juan. So muli, congratulations po sa ating lahat. And okay, tayo rin po ay nagpunta sa Lulu Wellness Center. Ito po ay matatagpuan sa Santolan Town Plaza. Ayan po, no? Meron po tayong naging pagbubukas ng isang wellness center kung saan mas nakafocus po sila sa mga senior citizens natin. So, pero pinasubok po na sa akin yung machine, pero mas focus po sila for senior citizens. So, ayan, nag-workout na ako ng content. No? So, dinedemo nila yung mga equipment nila sa akin nung ako yung dumalaw. So, yan, napa-exercise pa tayo ng konti with our dear senior citizens. And of course, I'm always here to support businesses that open in our city. And one of the best ways to support really is to attend their ribbon cuttings and opening ceremonies. No? So yan po aking ginawa ng isang araw. At kami rin nga po ni Rocco ay nag-ikot sa lower ground level naman ng ating City Hall. Pangatlong ikot na ho namin ito. Yung unang ikot namin ay third and second floor. Ang pangalawang ikot ay ground floor. At ito naman po, ang huling pag-ikot namin ay dito naman sa
lower ground level ng City Hall. No? So, yan. Yan po yung handog ni Rocco sa ating mga kawani ng pamahalang lungsod. Ano po yan, ha? Galing po yan sa puso ni Rocco. No? So, namamahagi siya ng konting merienda para sa ating mga kawani ng City Hall. So, Rocco, congratulations for a job well done. Sipag mo talaga. Bait-bait mo. Kanino ka nagmana? Siyempre, sa mommy at daddy mo. Di ba? So, congratulations, Rocco. And you're doing a good job. Alam niyo si Rocco, bagamat nag-aaral pa sa kolehiyo, bagamat bahagi siya ng De La Salle Green Archers basketball team, ay yung oras po niya ay nilalaan niya sa pagtulong sa atin dito po sa lungsod ng San Juan. So, thank you very much for your help, Rocco. And I really appreciate you being my special assistant sapagkat sa dami po ng kailangan kong gawin, hindi ko na ho talaga mapagsabay-sabay. So, kailangan tulungan mo talaga ako dahil napakaraming tungkulin ng iyong ama, hindi lamang dito sa San Juan, ngunit sa Metro Manila po. Okay? At nagkaroon din po tayo ng konting dinner with our 8th City Council. Ito naman po ay isang pagpupulong at konting fellowship with our Congresswoman Bel Zamora, with our Vice Mayor Angelo Kawili, and with our City Councilor. So ito po ang inyong Team Makabagong San Juan Legacy na nakita-kita nga po nung isang gabi. At ito po ay konting personal get-together po namin. At it's really good to have a team that supports our mission and vision for our city. And of course, that supports our Makabagong San Juan Legacy. So ito nga po, kaya ito ang ating team, Makabagong San Juan Legacy, sapagkat sila po ang ating maasahan para tulungan po tayong makamit ang kabuuan at katuparan ng ating Makabagong San Juan Legacy. So, okay? Bago tayo magpatuloy, papaalala ko lamang, please follow my YouTube channel, Francis Zamora Official. So, marami na pong content ang makikita niyo dyan. So, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. At of course, continue to follow me on Facebook, on Instagram, on TikTok, and on X. No? Ito yung dating Twitter. At marami po kayong content na makikita dyan. Mga photos, mga videos, mga announcements, mga reminders. No? So, we really communicate heavily through social media to our people. No? So, please, sunod lang po kayo dito sa ating social media accounts. Ganun din po sa ating YouTube channel. And of course, our Mayor's Office hotline, at basically it is the City Government of San Juan's hotline, 137135, pero specifically sa Mayor's Office, 137135 local 114. Tawag lang po kayo pag may kailangan, o di kaya sa 0956-529-7286. So muli, 0956-529-7286. At yung mga lumalapit po for financial, medical, hospital, and burial assistance, hindi nyo na kailangan mag-message sa akin or hindi nyo na kailangan tumawag sa akin. Diretso na po kayo dito sa ating Mayor's Office sa 4th floor ng City Hall o di kaya sa ating Public Assistance Center. So, please, you don't have to go message me or you don't have to text me. Diretso na po kayo sa ating mga tanggapan at alam na po nila ang gagawin at handa pong tumulong sa inyo ang bawat kawani ng pamahalang lungsod. So, muli ako'y nagpapasalamat sa inyong pagpapanood ng ating Facebook Live. Isa na naman pong kwentuhan ngayong Lunes at magkita-kita po tayo sa mga susunod na events natin sa mga darating na araw. Sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral, naway nakauwi na kayo lahat ng ligtas sa inyong mga tahanan. Ganun din sa ating mga kawani ng gobyerno. Pinauwi na po tayong lahat ni Pangulong Marcos effective 1 p.m. This afternoon. So, ingat po tayo lahat sa ating pag-uwi at naway bumuti na po ang ating weather situation sa mga darating na oras upang wala na masyadong maapektuhan ng matinding pag-ulan. So, muli, ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang inyong Makabagong San Juan.